Mga kaubayan, si Kamanong po, ay inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Umpisa na po natin. Ito po mga kaubayan, komentuhan po natin. Ito pong inilabas po ng Korte Suprema at pinasasagot na po. Ito pong tinatawag po na bangag at bongit ng kanyang ate. Tungkol po sa hair follicle drug test, mga kababayan. Alamin po natin dito sa balita at komentuhan po natin ayon po sa Korte Suprema. Ito po, umpisa na po natin. Sa ibang balita, pinagkokomento ng Supreme Court sa loob ng 10 araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay na petisyon para sa writ of mandamus na inihain ni former House Speaker Pantaleon Alvarez. Kasama sa petisyon ni Alvarez ang pagsasailalim ni Pangulong Marcos sa physical and mental examination kabilang na ang hair follicle drug test. Bukod dito, kasama rin sa petisyon ang paglalabas ng Pangulo ng medical report kaugnay ng magiging resulta ng eksaminasyon na magpapatunay ng kanyang kakayahang mamuno o maayos na kalusugan. Dapat nga po, matagal na yan eh. Matagal na po dapat ginawa yan nang ang ating bansa po ay hindi po nagkaganito. Naging ano po ang bansa natin? Grabing kahirapan dahil po sa ganitong sitwasyon. Nakita nyo po ba? May kaginhawahan po ba? Lalong-lalo po ang mahihirap, ang middle class, sa ginawa po nilang paglilingkod sa ating bansa. Mag-aapat na taong issue korupsyon at pamumulitika dahil ang Pangulo ay may issue na pulburon. Pulburon. Ngayon, kailangan po nila sumagot sa loob po ng 10 araw. At kailangan din po nilang ilabas ang medical report. Ano ba ang kalagayan ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. At kung kakatigan naman po ng Korte Suprema ang petisyon ni Representative Alvarez, lalong-lalo po dito sa hair follicle pulburon test. At yan, kung yan naman po ay matutupad at mangyayari, yan po ang gusto ng majority ng mga Pilipino kasama po ang mga OFW. At yan, kung yan naman po ay gagawin, hindi naman po papayag ang mga Pilipino na kamukha po ng ginawa nila nung siya po ay tumatakbong Pangulo noong 2022. Closed door. Closed door ang pulburon test sa St. Luke's. Hindi na po papayag ang mga Pilipino na ganun na naman ang mangyari. Closed door na naman ang pulburon test. Hindi po ba? Kaya nga po ang hamon ng taong bayan, live. Kung kakatigan po ng Korte Suprema na iuutos dito po sa Pangulo na may issue ng pulburon ayon sa kanyang ate, kailangan po dyan live yung sinasabi nga ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte na pinatapo nila at kinidnap nila ng walang due process na nahando na po sa ICC. Ano po sabi ni dating Pangulong Duterte? Sa Luneta, sa Quirino Grandstand, live. Doon kukuhanan ng buhok, live. Ora mismo, doon na rin itetest, live. Hindi po ba? Wala na po kasing tiwala ang taong bayan sa sarado at close. Sarado. Sila-sila lang. Alam naman po natin ngayon, napakahusay nilang magsabwatan. Lahat po ay nagiging kasabwat na nila di umano. Nakita nyo po sitwasyon ngayon? Lahat po ay natatapalan na nila di umano ng mali-maleta. Kung hindi man maleta, bag. Kung hindi man bag, mga sobre na malalaki di umano. Hindi po ba lahat po ay nabibili na yata nila gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Unbelievable. Yan po ang totoong issue ng bayan. Nakita naman po natin.
Grabe pong pahirap. Bagsak na ekonomiya. Bagsak, pati piso bagsak. Walang mga malalaking investor. Pati po ang mga big project natin, mga big ticket project. Olats. Pondo ng bayan. Ninanakaw nila. Di umano. Grabe. Di po ba issue pa rin sa Korte Suprema yan? Hindi po ba? Kung paano nila binaboy at pinagkaisahan ng pera ng bayan? Kung meron ka bang matino na presidente, magkakaganyan ba ang bansa natin? Sige nga. Nagkaganyan po ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Mag-aapat na taon na siya. Wala pang maipagmalaki. Wala pang maipagmamalaking legasiya. Nada. Olats. Mag-aapat na taon na. Legasiya, politika, korupsyon, pagpapatapon sa dating Pangulo. Walang due process. Yan ba ang legasiya? Sadsad sa kahirapan ng mga Pilipino? Mga kababayan, dahil nga sa issue ng pulburon. Sana po ituloy na po yan. Pinasasagot po sila ng 10 araw. Sana po magdesisyon na po ang Korte Suprema pagkatapos po na sumagot po ang Malacanang, kasama po ang Executive Secretary na sasagot, si Ralph Recto. Sana po pagkatapos po niyan, desisyon na po ng Korte Suprema na talagang yan po ay mapulburon test na ng live. Hindi po ba? Huwag pong pumayag ang taong bayan na yan po ay ipupulburon test na naman katulad po sa St. Luke's. Closed door. Patay kang bata ka, mga kababayan. Sanay na sanay sila riyan. Hindi kaya. Sanay na sanay po, mga kababayan, na gaguhin at budulin ng mga Pilipino at paniwalain na sila'y matitino. Hindi po ba? Unbelievable. Hintayin po natin, mga kababayan, na susunod po, 10 araw daw po, pinasasagot ang Malacanang. Sana pagkatapos po ng 10 araw at sagot, uulitin po natin, ay sana po ilabas na po pati po ang medical record na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At higit sa lahat, matuloy na po sana. At lahat po sana na sinasabi ni Cathy Binag ay mapasinungalingan nila. Lahat ng pinasabog ni Cathy Binag, lalo-lalo sa paggamit ng buong pamilya, di umano. Kasama pa ang First Lady na gumagamit daw ayon kay Cathy Binag para po lumabas na katotohanan na hindi totoo ang lahat ng pinasabog ni Cathy Binag. Hindi po ba, mga kababayan? Sa dami po ng pinasabog ni Cathy Binag, hindi po ba kayo nagtataka? Ni hindi man lang po pinaiimbestigahan sa NBI. Hindi man lang pinaiimbestigahan sa Ombudsman at pati po sa PNP, sa DILG. Bakit kaya ayaw imbestigahan si Cathy Binag at ayaw sampahan ng fake news at ayaw sampahan ng libel case si Cathy Binag? Hindi po ba kayo nagtataka? Halos napakarami na po nilang sinasampahan ng kaso, libelous. Hindi ba? Libel. Tanging si Cathy Binag po ang ayaw nilang sampahan. Dito po sa pagpapakalat po ni Cathy Binag na gumagamit ng pulburon. Hindi lang daw po si Bangag. Napakarami pa. Hindi po ba? Something fishy. Iniiwasan nila si Cathy Binag. Sana po, magkatotoo na po. At lahat na po sana ay magawa. At sana sumuporta ang Supreme Court at hindi po sana sila mabusalan, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. At ganoon din po, maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong,
Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, at ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayong lahat, ingat-ingat po kayo, taste lang po tayo. Bye-bye!